Praise God, hallelujah. Blessed be the name of Lord Jesus Christ. To God be the glory, because His mercy endureth forever. So, purihin natin ang Panginoon magpakailanman, sapagkat ang kanyang habag, ang kanyang kagandang loob natili magpakailanman. So, kumusta po kayo sa oras na ito, mga kapatid? Ako pilubos po salamat sa ating Panginoon sa pagkataon na ito. Patuloy po tayo na nag-aaral sa salita ng Diyos. Pinapangaral po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos upang tayong lahat talaga ay magkaroon ng biyaya at ang kapayapaan mula sa atin, Panginoong Hesukristo. So, ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers for Christ. Naway pagkalooban din ng Panginoon ng pagkataon sa bawat araw na ating pamumuhay. Naway magkarapat-dapat tayo sa bawat araw na ating gawa sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Panginoon po ay nagyaya sa lahat ng dako ng daigdig. Mga kapatid, na matakot tayo sa Panginoon. Dapat matakot tayo sa Panginoon at sundin natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang katungkulan ng lahat ng tao dito sa sanlibutan. Ecclesiastes in chapter 12 verse 13, ayon po sa nakasulat sa banal na aklat. Ayun talaga, mga kapatid, na sinabi ng sinulat po sa Ecclesiastes in chapter 12 verse 13, ito na ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig na. Matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang katungkulan ng lahat ng tao dito sa sanlibutan. Mga kapatid, napakalaga po na ating pag-aralan ngayon. Ito po ay kagandang loob ng Diyos na sana makamit tayo ng kapayapaan, lalo na po sa kaligtasan, mga kapatid, na ating hinangad. Ito po ay bibigay ng Panginoon ng gantimpala sa araw ng kanyang pagparito. Yung pinakasulat sa pahayag in chapter 22 in verse 12, darating na ako, hindi na magtatagal, dala ko na ang gantimpala upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanilang ginagawa. Mga kapatid, asahan po natin yan, sapagkat ang Diyos po ang nagsasalita. Asahan po natin yan, mga kapatid, sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran, siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat araw na ating pumuhay. Naway makamit natin, mga kapatid, ang gantimpala po na hinahangad natin. Ito po ang buhay na walang hanggang. Ito po ay mga kamit lang ng mga tao na mananaig. Kapag mananaig po tayo sa bawat araw na ating pumuhay, mga kapatid, kung isagawa lang natin ang kalooban ng Diyos, ay yun po ay sinasabi sa Mateo in chapter 7 verse 21, na hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, mga kapatid, hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makapasok sa kanilang langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya, mga kapatid, napakalaga po talaga sa bawat araw na ating pamumuhay, dapat natin pagsikapan at saliksikin natin ang kasulatan kung ano ba talaga ang nararapat at sangayon sa ating Panginoon sa ating pamumuhay sa bawat araw. Na yun po ay nakasulat po sa Isaiah in chapter 34 in verse 16. Saliksikin ninyo ang kasulatan at basahin kung wala bang isa na wala at nakulangan ng kanyang kasama, sapagkat ako ang Panginoon na nagbibigay sa kanila ng Espiritu. Kaya, mga kapatid, ang Espiritu, ang salita ng Diyos, hindi dapat bawasan at dagdagan man. Dapat saliksikin natin ang kasulatan upang na malaman natin may binabawas ba, may dinagdag ba, upang huwag tayong hatulan, mga kapatid, sapagkat ang pahayag in chapter 22 in verse 18 to 19, na binabalaan ko ang mababasa ng hula ng propesya sa aklat na ito, na sinong magdagdag na nakasulat dito, dagdagan ang kanyang salot. In verse 19, kung sino magbabawas na nakasulat sa aklat na ito, ay kukunin ang kanyang bahagi sa kaharian ng langit. Kaya, mga kapatid, napakahalaga talaga, huwag tayong magdagdag, bawas man ng salita ng Diyos, sapagkat ang nakasulat na po ay nakasulat na po. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo in 1 Corinthians in chapter 4 in verse 6, no? 1 Corinthians in chapter 4 in verse 6, na wala na sila
sinusulat sa atin upang sundin natin kung anong nakasulat, hanggang dyan lang po tayo mga kapatid. Upang huwag tayong malaki sa ating sarili, ano nakasulat sa banal na aklat, hanggang doon lang po tayo mga kapatid. Kaya kami mga apostolic, believers for Christ, ayaw lang po sa nakasulat at paunawan ng Espiritu Santo, hanggang dyan lang po kami mga kapatid. From the Old and New Testament, ito po ay ginagawa namin mga kapatid upang na talaga ay pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na tayo alis ng liputan, maging karapat dapat po tayo doon sa kanyang kalwalhatian. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang salita ng Diyos na ating pinag-aralan, sapagkat ito ang nais ng Panginoon talaga, na maging karapat dapat tayo sa kanyang pagparito, ay tayo ay kasama niya doon sa kanyang kalwalhatian, na yun po yung nakasulat sa 1 Thessalonians in chapter 4 in verse 17, na tayong nabubuhay pa natitira ay aagawin ng alapaap at kasama tayo sa Panginoon magpakailanman. So mga kapatid, napakalaga po ng salita ng Diyos na ating pag-aralan. Huwag natin hayaan mga kapatid na itong mga panahon natitira po sa ating buhay ay hindi po natin mapakinabangan. Kaya ang salita ng Diyos, patuloy po tayo na nag-aaral at pinapangaral po natin kung ano ang nararapat sa ating pumuhay upang makamit po tayo ng kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan natin nasa salita po ng Diyos, hindi po sa ating sariling pagsisikap, sa ating karunungan ng sanlibutan, ano man ang ating ginagawa ngayon ng katuwiran, hindi po yan ang basihan na maliligtas na po tayo. Pero ang salita ng Diyos mga kapatid, ang magliligtas po sa atin. Yan po yung nakasulat sa 1 Corinthians in chapter 15 verse 1 up to 2. Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo na ito ibanghilyo namin pinapangaral sa inyo, kung manatili po tayo sa aral ng mga apostoles, ito po ay nagbigay sa atin ng kaligtasan kung tayo ay nanampalataya ng totoong pananampalataya, hindi po hidwang na pananampalataya ang ating na sabihin natin ginagawa ngayon sa bawat araw na ating pamumuhay. Dapat ang gawa natin, ito po mga kapatid, ayon sa ating pananampalataya. Ano ba ang salita ng Diyos na dapat natin isagawa? Mga kapatid, isagawa po natin yan sapagkat hindi pa po huli ang lahat. Sa ating panahon yan mga kapatid ay masagana ang habag ng Diyos para po sa atin. Na yun po ang dahilan mga kapatid na hanggang ngayon nakapag-live po tayo upang hallelujah nakapag-ano tayo ng video at saka makapag-live tayo sa bawat araw, kahit ito sa ating YouTube channel. Ginagamit po natin ito mga kapatid upang ang pagpapala talaga ay makamit natin mga kapatid. So ang awa ng Diyos para po sa atin, nais talaga ng Panginoon na makakamit po tayo ng kapayapaan at saka ang kanyang pangako sa atin, ito pong buhay na walang hanggang na sinasabi sa John 6 in verse 54, ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang laman po na iniwan niya sa atin itong salita niya, at kapag tuparin natin ito mga kapatid, sa tulad na tayo umiinom po ng kupa ng Panginoon. Ito po ay napakahalaga sa atin na dapat natin gawin ang ating napakinggan, sapagkat ito ngayon ang laman na iniwan ng Panginoon itong salita niya upang mabasa po natin, upang na sa pagitan dito mga kapatid, magkakaroon po tayo ng kapayapaan at saka ang pag-asa natin. Ito pong buhay na walang hanggang mga kapatid. Napakahalaga talaga sa ating panahon ngayon. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkataon nito mga kapatid. Ito po ay nais ng Panginoon talaga na maging karapat dapat po tayo mga kapatid sa atin Panginoong Hesukristo. Kaya wala nang panahon mga kapatid. Kung nais ba natin ang kaligtasan, so sundin lang po natin ang nakasulat kung ano ba ang aral ng mga apostol. Mga kapatid, sundin po natin yan sapagkat yan talaga ang nais ng Panginoon na maging karapat dapat po tayo sa kanyang kalwalhatian. So kaya mga kapatid, napakahalaga po ating pinag-aralan. Talagang importante mga kapatid sa ating pumuhay ngayon. Sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Sana makamit tayo mga kapatid na pagpapala mula sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang pagpapala mga kapatid na kanya pinapangako sa atin, ito po ang buhay na walang hanggang. Naway pagkalooban tayo ng Panginoon ng pagkataon na maging karapat dapat po tayo mga kapatid sa bawat araw na ating pumuhay. Kaya ito po ang ating ginagawa. Ito po yung YouTube channel mga kapatid. Ito po ay ginagamit natin. Sana mga kapatid ay i-like and share lang po natin ito. I-subscribe lang natin itong YouTube channel natin. Sapagkat sa pagitan dito mga kapatid, sana araw-araw po maka-update po tayo. Sapagkat araw-araw po talaga tayo nag-live sa ating Facebook account. Pero mga kapatid, mas maganda itong YouTube kasi ito po talaga madali lang po tayo makapag-live kaagad, no? Sa ating YouTube channel. So mga kapatid, na may pagkalooban tayo ng Panginoon na pangunawa sa bawat araw, sapagkat ito talaga ang nais ng Panginoon na walang isang mapahamak,
na lahat sana makamit ng pagsisisi sa masamang pamumuhay. Ngayon mga kapatid, sa bawat araw na ating pumuhay, ito talaga ang nais ng Panginoon na malaman natin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan magpapalaya po sa atin. Ayon po sa kasulat sa John in chapter 8 verse 32. And you will know the truth, and the truth shall make you free. So malalaman natin ang katotohanan kuno at ang katotohanan magpapalaya po sa atin. Mga kapatid, napakahalaga talaga sa bawat araw na sana pagbigyan po natin ng Panginoon kahit na po sa minuto lang po mga kapatid. Lalo po itong ating YouTube channel, sana maka-live tayo bawat araw sapagkat updated po tayo ng aral ng Diyos upang na ang ating pananampalataya ay matatag po mga kapatid sa magitan ng salita ng Diyos, sapagkat ito po talagang mahalaga. Kaligtasan na ating hinahangad, hindi po ipagkait ng Panginoon yan, sapagkat sa ating pagkahinirang ng Panginoon, hindi na po ito mababawi mga kapatid. Kaya araw-araw tayo tinuturuan ng Panginoon, tinuruan po tayo ng salita niya, sapagkat ang sinabi po sa Roma in chapter 11:29 na hindi mabawiin ng Panginoon ang kanyang, sabihin natin, nais sa atin at makapasok po tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw kung lulubin ng Panginoon. Mag-aral po tayo ng Biblia at saka makinig lang po tayo ng salita ng Diyos, sapagkat dito sa Biblia mga kapatid, nandito po ang pagpapala, nandito din ang sumpa, no? Kung pagpapala atin nais, so nandito sa Biblia ang pagpapala. Makinig lang po tayo sapagkat ang Biblia nagsasabi po sa Pahayag chapter 1 verse 3, pinagpala ang bumabasa sa aklat ng propesiya na ito, ang nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. So ganoon pa rin sa Pahayag chapter 14 verse 13, mapalad ang mamatay ngayon, naglilingkod sa Panginoon, totoo nga sila pinagpala, sabi ng Espiritu, sapagkat makapahinga na sila sa kanilang pagpapagal, at sasama sa kanila ang kanilang mga gawa. So mga kapatid, kung sumpa naman ang pag-usapan natin, doon din sa Mateo 25:41, nandyan din ang sumpa, no? Sabi ng Panginoon sa kanyang kaliwa, umalis kayo sa akin sa kaliwa, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy hindi mamatay, para sa diablo at para sa kanyang mga anghel. Sa verse 42, sapagkat ako'y gutom, hindi pinapakain, ako nauhaw, hindi pinapainom, ako'y hubad, hindi niyo binistihan, ako ay dayuhan, hindi niyo ko pinapatuloy, ako ay nakabilanggo at sabihin natin naka-confine sa ospital, ay hindi niyo ako dinadalaw. At sagutin naman nila, kailan ka namin, mga kapatid, sabi ng mga tao, kailan ka namin nakita na gutom, hindi pinapakain, kailan ka namin nakita na nauhaw, hindi pinapainom, hubad, hindi binistihan, at saka taga-ibang bayan, hindi pinapatuloy, may sakit at nakakulong, hindi dinadalaw. Ang sabi ng Panginoon sa verse 45 sa Mateo 25:45, sapagkat kung anong ginagawa niyo sa iba, yun ang ginagawa niyo sa akin. Kaya mga kapatid, yun po ang mga sinumpa, mga tao, yung mga tao na sinusumpa, hindi marunong magbigay, hindi marunong maawa, at saka hindi tumutulong ng kapwa natin, at saka hindi dumadalaw po ng may sakit, at saka nakakulong sa kulungan. So mga kapatid, ising-isi lang po yan na gawain ng tao, pero impyerno na po ang punta. Kaya nais natin maka-update tayo sa bawat araw ng ating live dito po sa YouTube channel. Naway pagkalooban tayo ng Panginoon, please subscribe and like and share lang po sa ating YouTube channel, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay natili hanggang ngayon. Darating ang panahon mga kapatid, wala na pong tagapag-aral, at saka ipadala ng Panginoon ang kagutmanan sa lupa, kagutmanan sa dili sa tinapay, hindi po sa tubig, kuhawan hindi po sa tubig, kagutmanan at kawawan sa pakinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, naway pagkalooban tayo ng Panginoon na pagkataon, naway makapag-live tayo sa ating YouTube channel. Bawat araw talaga mga kapatid, updated tayo sa salita ng Diyos. Sumagitan ito mga kapatid, marami tayong matutunan patungo po sa kaligtasan. Kaya kami mga Apostolic Believers of Christ, ito ang gawain namin, nangaral lang kami, wala kami discrimination sa mga relihiyon, ano bang klaseng relihiyon. So makinig lang po tayo sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, ito magpapalaya po sa atin, sa ating samahan ngayon na minsan po naalipin tayo ng samahan, dahil po sa pag-asa natin ng aral nila, na kahit na po na marami pang dapat pag-aralan natin na hindi pa po pinapangaral ng iba. So sana huwag natin kalimutan, subscribe lang po natin, like and share lang po sa ating YouTube channel. Sa bawat araw talaga, updated po tayo sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa iyong pagtingin sa ating video, itong YouTube channel natin. So don't forget, subscribe and like and share lang po, sapagkat bawat araw talaga ang salita ng Diyos ay mapakinggan natin tungkol po sa kaligtasan. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International Incorporation, ay magsasabi, Grace, mercy, and peace be with us by the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.